So, pupunta naman tayo sa tinatawag nating balance condition. So, sabi ko nga sa inyo, nag-sample ako ng mga pagkuha ng geometric and plastic centroid, di ba? Tapos yung concept ng pag-relocate ng E, di ba? So, kasi ito, it's part of the greater solution or part of the main designing. Unti-unti, no? Tapos, punta naman tayo dun sa balance condition. So, dapat alam natin, i-locate naman yung balance or at the balance condition or balance loading, saan muna nakalagay yung EB natin. Kasi dyan nga tayo magmumula ng conditioning. Di ba? Sabi sa atin, kapag yung actual E is less than EB, column fails in compression and vice versa. So, balance condition muna tayo. So, mag-try tayo ng balance conditioning. Yung mga example natin ng una, just in case na ang column natin ay irregular. Tapos, pwede rin matawag na irregular kung positioning ng bakal ay hindi symmetrical. Yun ay plastic centroid niya, di ba? Pwedeng magbago yung plastic centroid. Pwedeng square siya geometrically, pero pagdating sa pagbakal ay mababago kasi malay ba natin kung square siya pero yung side na to malalaki pala yung bakal na ginamit tapos yung side na to maliliit, di ba? So, plastic centroid yung mag-govern. So, ngayon, mag-sample tayo ng balance condition. So, there is a column na reinforced with 628. Okay, arranged by this, arranged like this, shown. A steel yield strength is Fy 414 and a concrete strength of 21. Determine the nominal balance load PBN. Okay, P sub PN, sabihin, balance PN or balance nominal load. Nominal po okay. And then nominal balance eccentricity, EB, Itbulaga. Okay? Determine the nominal balance moment BN or moment BN yan, moment BN. So, ibig sabihin, pag nakuha natin yung PBN, nakuha natin yung EB, i-multiply mo lang yan yung MBN. Okay, yan yung moment. So, dahil nasa balance condition tayo, let's start with the C balance. Okay? So, pwede rin natin itong i-drawingan mamaya ng stress diagram. No po? So, gawin muna natin sa rectangular. Okay? Although, concept-wise, maging panatag kayo sa concept, please. Para kahit maging, mabago man yung size ng column mo, ganun pa rin yung concept. So, simulan natin sa pagkuha ng C balance. Okay? Yan, C balance muna. Okay? Para man-locate mo, 'di ba? Kung saan yung neutral axis. Okay? 'Di ba? Ang C is galing sa neutral axis to the outermost fiber. So, pagpalagay natin masanay tayo na locate yung P sa kanan. So, ibig sabihin dito nako-compress. Itong part na to nako-compress po. Dahil ito natitension tong side na to. So, therefore, magmula dito guys, kung beam parang sa beam, dito galing yung sukat papunta sa neutral axis. So, if I have here a line, okay, I have here a line to represent that. Okay. Ito yung C natin. Ito yung compression block natin. Okay? So, magmula dyan hanggang dito. Okay? Sorry. Dito. Okay. So, yan. Yan yung compression block natin. No? So, tumututok dyan. Ibig sabihin, ito yung ating load P. Ngayon, may total yan. So, tawagin natin yung, palitan natin kulay. Green. Palitan natin, tawagin natin yung CC. Yan yung dinidiscuss ko kanina, no? Yan yung CC. So, tumatama doon sa sentro ng compression block. So, pagpalagay natin na andito yung compression block. Yan, okay? Tapos, di ba, pag yan ang compression block, ito yung tension side. Okay, ito yung compression side. Okay. So, again, symmetrical, okay, along H. Bakit nandito sa sentro yung ating plastic centroid? Okay. Kasi nga, symmetrical. Hindi nyo na kailangan i-locate yung plastic centroid. Okay, nasa gitna yan. Geometric and plastic centroid, parehas. Kasi pare-pares ng bars, pare-pares arranged symmetrically. Ayos? So, kaya dyan nagsimula yung location ng E. So, EB. Balance condition muna tayo ngayon. So, ano pa? Compute muna balance. Okay, balance. C balance. Tapos, ito yung C balance natin. Okay, ilo-locate natin yung C balance natin. So, kung ito yung neutral axis, kung ito yung plastic centroid, andito yung neutral axis palagay natin. So, compute muna. That is 600D over 600 plus Fy. So, yung D natin, may value na ba tayo niyan? Meron na. Kasi meron tayong 65 dito. Yan. Kailangan define yan. Define naman yan eh. Okay? So, 600 minus 65. So, 535 yung D natin. It's equals to 535. So, 600 times 535 all over 600 plus yung Fy natin is 414. So, our CB is
600 times 535 over 600 plus 414. So, that is 316, no? 0.568. 568 mm. Okay? So, kung susukatin natin yan mula dito, almost lampas na ng plastic centroid kasi 300 lang naman to eh. So, 360 nandito na siya. Okay? So, that is C. C balance. Okay? Kailangan malukit muna natin yan. So, magmula dyan, okay, kung computein natin yung values ng stresses. So, na-input natin yung mga stresses. So, una dyan yung CC. Tapos, meron tayong force dito. Anong tawag natin sa force dito? Okay? Kung ito ay may force sa steel. Kung ito ay pababa at nako-compress itong part na to, so nako-compress din yung steel. That is called CS. Diba? Nako-compress or steel in compression. While this one is natitension. Opposite direction. Okay? So, that is T. Okay? Kahit T lang. Kasi, ito lang naman yung row eh. Pero kung may nadagdag tayo dito, wala yung bakal na to. Kung may nadagdag tayo dito, okay? Kung meron lang kung meron lang, ibig sabihin mayroon pang additional. So, T1, T2. No, ganun lang yun. So, since wala, okay, wala yan. Okay? So, T lang, T1. So, or T, okay? Pwede na nating T. So, kuha muna tayo ng stress. Pag na-compute na natin yung C balance, ayan, pwede ka manguha ng stress. Or pwede mo na rin makuha yung A balance kung gusto mo, kung kailangan natin siya mamaya. Actually, kailangan natin talaga yan. A balance is the same as beta 1 C balance, di ba, ng beam. So, kung ang F prime C mo ay 21, 0.85 yung ating beta 1. So, 316.568. So, ang ating A balance is 269.083. Okay? Yun. So, sa steel stresses, pwede mo na siyang makuha eh. Okay? Steel stresses. Para ma-check mo kung ano ba, nag-yield ba? Kung hindi. So, simulan mo sa tension. Ang stress doon is Fs. Diba? Tension is stress sa 600, D minus C over C. Huwag nyo kakalimutan yan. Sa tension side. So, in terms of balance tayo, balance condition. So, sa Fs is, direct ko na sa calculator please, para hindi na tayo, matagalan. So, 600, then D, 535 minus 316.568. Dapat to, in-store ko na to sa C para, kasi pindot ako ng pindot niyan. So, i-store ko na yung C ko. Ulitin ko ulit yung pag-compute. Okay, all over 600 plus 414. Yan. I-store ko sa C. Yan, C. Store that C. Then, 600, no? Okay, D, 535 minus C. All over C. Yan, so, matik 414. Patunay na ito po ay every time na we take the balance, okay, always equal to Fy. Balance condition. Okay, so sir, kukunin ko pa ba ang Fs every time na balance condition? Then, hindi na, okay? Kasi nga, Fs is always equal to Fy. So, matik na yun. So, sulatin na lang doon, Fs is equal to Fy. Pinakita lang natin. Then, Fs prime. Ano naman yung Fs prime? Dito. Kasi nga, nasa compression side. Parang sa beam. Tapos, ang ano natin doon, ang formula natin doon, 600, C minus D prime over C. Kung sakali man na may madagdag pa dito, yan yung sinasabi ko kanina na pwede ka manguha ng panibagong CS. CS2 naman yan. Ito naman CS1. Okay? Balikan natin. Yan, no? Okay? So, pwede to eh. 'Di ba? Pwede kang magkaroon ng panibagong C dito, may C ka dito. Okay? Nakukontra dun sa PN mo. So, basta lagi mo lang tatandaan itong mga to, no? Okay? Yung distansya mula doon, dito, yan. Ina-apply na po natin. So, saan na tayo? Okay? So, yan. So, saan na tayo? So, i-compute naman natin yung ating Fs prime. So, 600 times C, no? C balance minus 65. Kasi 65 yung ating D prime. Then C. Yan. Quotes. O, yan. 476. Nasaan ka na? Okay. Nawawala eh. Fs prime is equal to 476.803. Okay? So, anong nangyari dyan? The greater than Fy yan. Yan yung sinasabi ko kanina na, therefore, our Fs prime is equal to Fy na. Okay? So, thus, that
that Fs is equal to Fs prime is equal to F1. Okay? Remove lang natin. Then, next step is to get the forces. Oh, to get the forces. Ano yung forces na yan? CC, di ba? Okay, that is 0.85 F prime C. Dahil rectangular naman yan, AB. Di ba? So, yung A na yan, yan yung A balance. Tama po ba? Sa condition. So, that is 0.85 times 21 times A balance. 269.083 times B. Yung B natin this time, kung ito ang A mo, ito po ang B. So, 400. Okay? So, a total of what? So, A. A balance. 0.85 ng C. Diba? Then, A. 400. We have 1921 in kilonewtons tayo. Ayan, 1921.25 251. Okay? Kilonewtons. Okay? So, while CS is in what? That is AS prime. Diba? AS prime, FS prime. Okay? So, buti na lang, 2 layers lang yung bakal natin. Diba? Paano kung 3 layers kaya? Okay? Parang ganun lang naman yun. Diyan lang ng pagbabago dyan sa poste natin. So, AS prime is calculated as the area of the bar. To our bar is 28. So, pi 28 squared over 4. Number of bars? 3. Then, Fs prime, we should use the Fy. Okay? 414. Kasi nga equal. That's the use na kung bakit inuna natin chinik yung steel stresses. So, pi 28 squared times 3 all over 4 multiplied by 414. And we have 764.764 kilonewtons. Meron pa ba? Yung T natin. Okay? Since parehas sila ng bilang, parehas din sila ng bar, okay? Parehas din yung Fy is equal to Fs. T ay nagkataon na equal sa 764.764. Hindi ko na isi-solve ba? Obviously naman. Since Fs is equal to Fy and our bars is the same as Cs, the same. So, let's now proceed by computing our PB or PBN or the nominal balance load. Nominal pa lang tayo. Ibig sabihin, wala tayong eta times na reduction unless PU yung sinabi. So, by summation forces along Y is equals to 0. Diba? Pababa yung PBN. Tapos pataas to. Sundan lang natin tong nilagay natin dyan. So, pababa. So, yung pababa natin positive. Let's try na pababa yung positive. So, PBN plus T. Tama? Is equal to CS plus CC. Okay? So PBN is equal to CS 764.764 plus CC 1921.251 minus 764.764. So, sa nakikita nyo, naka-cancel lang to. At ang natira is PBN, no? Is equal to 1921.251 kilonewtons. So, ibig sabihin, no, nagkokontrahan lang itong dalawa kasi nga, same lang sila ng bakal. Actually, good design yan. Oo. Kasi, nagkataon na malaki din yung or nagkataon na equal kasi yung ating mga yielding. So, anyway, ito yung sagot sa letter A. And then, letter B, what is E-balance? Okay? So, hindi mo siya malolocate geometrically unless sinolve mo. So, ito yung E-balance. Magsisimula ka sa plastic centroid sa gitna hanggang doon sa load. So, paano natin kukumputin yung E-balance? Okay? So, moment. Okay? Kung ito summation forces, di ba? Ito naman, summation moment. Saan? Moment ka sa tension side. Doon sa point of tension. Doon sa tension, dito. Diyan tayo mag-moment. Lahat ng loads na to. Yan. Itong tatlong to, mag-moment doon. So, paano? Dahil positive yung ating pababa, ibig sabihin tama yung assumption natin pababa, magka-clockwise direction siya. So, lahat ng clockwise ay positive. Di PBN times, di ba? Anong moment arm niya ngayon? Itong E-balance. Plus, ito. Yan. Gaano kalayo yan? Di ba? This is 300. This is 300. Kalahati. Minus 65. So, ilan po yun? 300 minus 65. 235. So, 235 mula dito. This is 235 plus EB. Di ba? So, 235 plus EB. Okay? So, yan yung moment. What about the next one? So, how about the next one?
So, magko-moment naman yung, ito lang yung counter. Ay, ito lang yung clockwise. Lahat na counter. So, sa kabila na yun. So, counter. So, CS, anong moment arm ng CS? Mula dito to dito. O, di, ano lang yon. Ito lang yon. Ito yon. Ito yung tinutukoy niya. Center to center. O, ano sukat niyan? Diba, 600, i-minus mo lang yung dalawang 65. Tama ba? 600, i-minus mo yung dalawang 65. That is 470 po, no? O, titignan nyo lang yung geometry. 640, ay 470. Then plus, magkikreate din ng moment si CC. Gano'n naman siya kalayo sa tension side. O. Tignan nyo lang yung mga centroid nila yan. So, this one, ayan eto yung dulo. I-minus mo yan dito sa, so, bale, parang 600 minus itong 65 na to. Minus ito. Okay? Di ba ano to? Ito ay A balance. Yes or no? Di ba? A balance po yan. Kasi ito yung C. Height of the concrete block. At tandaan nyo, ito ay kalahati. Okay? A balance divided by 2. So, ito po ay lumulugar sa kalahati ng concrete block. Yung CC. So, minus A balance over 2. Ano po? Di ba? Okay? Or, ito din yung D minus A balance. A over 2. Okay? Pwede rin to. D minus A over 2. Ibuti pa yan na lang. D minus A over 2. Anyway, this is D. 600 minus 65. Diba? Oo nga. Yan din yun eh. D is equal to 600 minus 65. So, 535. So, 535 minus A over 2. 269.083 divided by 2. Okay? So, our E balance is computed as, yan, yun na, CS. Ano yung CS? 764.764 times 470. Okay? Plus CC, 1921.251. Okay, consistency of units. Okay? 535 minus 269.083 all over 2. Okay? So, okay lang yan, kasi di-divide ko rin naman ng kilonewtons. So, divided by kilonewton yung PBN, 1921.251. Kilonewton yung PBN. So, 500. Okay? 87. Ano nga yun? Okay? That is, okay, if we divided this value to this value, okay, ang natira is 235 plus EB. So, 587.54. So, EB is subtract mo pa tong 235. So, minus mo pa yung 235. Oh, di 352. Okay, 352.544 mm. So, yun. Okay? Ibig sabihin, ang layo pala, no? Almost 350. Okay? So, actually, 300 ito, no? Tapos may 50 mm pa, may 2 inches. Almost. Okay? More or less. Okay? So, lumabas na yung ating load. Okay, sa column. O, yun. Then, if you take that moment, letter C, if you take the moment, determine the nominal balance moment, ita-times mo lang yung sagot. So, our moment balance is just TBN times EB. O, yan yung moment balance. So, nominal. Nominal lang yung pinapakuha sa ating problem. Pero, syempre sa actual, we will use the ultimate one. So, ita-times mo lang ang reduction. So, yun. E-balance. So, times na lang natin. 1921.251 times E-balance. So, this time, naka-Newton, naka-meter dapat to. So, 0.352. 544. Yun lang. 67 or 677.325. No, 326 kilo Newton meter. Ayos? So, ganyan natin isolve yan until balance condition is concerned. So, actually, nasa balance condition pa lang tayo. So, again, step by step nga tayo. So, yan. Pwede mo siya i-repeat if you want to solve this. Pwede mo rin isolve yung balance condition nito with the same question. The same question, determine the nominal balance and determine the balance eccentricity. Kapag ganito naman ang section. Just try. Okay? Just try. Okay? So, kukunin mo yung FS muna, si balance, A balance, and then FS. Okay, ng bawat panig.
So, hanggang saan yung ating, di ba, na-compute natin dito yung plastic centroid? Tingnan nyo. Na-compute natin yung plastic centroid. Subukan nga natin. Gawin natin to sa balance condition. Okay? Ito yung plastic centroid natin, tama? Okay? Huwag nyo munang pakialaman yung huwag nyo na itong pansinin. Ibang tanong na to eh. Babaguhin natin yung tanong. Kumbaga, kapag ito ay ginamit natin, okay, dito, pero ang figure natin ay ito. So, yan. Palitan natin to. Oh. Yon. Okay? So, ano ngayon yung PBN? So, na-compute na natin yung yung plastic centroid. Okay? So, yan yun eh. Yan yung sinasabi kong nagsisimula tayo sa sa plastic centroid. Kapag regular, walang problema, gitna lang. Pero pag okay, ganyan. Along this axis ha. So, ibig sabihin, what is the nominal balance load naman? Okay? Yung balance condition. So, ayos. So, gawin natin siyang number 3. Okay, sa lab task. Okay. Okay, so, just try. Then, okay, basta na-locate na. You don't need to solve this one. You don't need to solve. Ibig sabihin, na-locate na natin yung plastic centroid. It's 271.743. 271.743 from this point. So, ito yung nangyayari. Nagkakaroon tayo dito ng balance PB. Okay? Nagkakaroon tayo dito ng P-balance. Okay? Yan. PBN. So, nagkakaroon tayo ng PBN dito. Okay? Ano ngayon yan? Yan. Nagkakaroon tayo ng PBN. Ano ba yan? Ang hirap. Yan. Yun, no? Tapos, syempre, ang i-balance natin, nandito. Yan. Para ma-appreciate nyo. Yan, no? Oh. Yan yung i-balance natin, eh. Nasa 271. Diba? Sinabi natin. Ayan, no? Nasa 271. Na-compute na natin yan. Yan pala yun. Yan pala yung ginagawa natin kanina. Okay, 743. Our e-balance or our location. So, location ito ng centroid, plastic centroid. Yan, no? Yan, location ng plastic centroid. Okay, and then this is the e-balance. Okay, naiintindihan na natin. May natin yung irregular shape, no? Tapos, syempre, kukuha ka ng CS dito. Tapos, dito, banda yung nako-compression. Kukumputin mo yung C-balance hanggang saan siya umabot. So, ganyan ang orientation po natin. Okay? So, then, let's proceed with, how about this? Okay? How about this one? If we have 3 rows or 3 columns, 3 zones. So, sige, solve natin yan. Okay? Next. Let's go! Let the music